Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado po mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral at mga pamamaraan po na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy pong nag-a-apply, natanggap na at magtatrabaho na po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng OFW saan mang parte ng mundo, dito po sa may Saudi Arabia, sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na nanonood, sumusubaybay, sumusuporta at tumatangkilik po sa ating bawat vlog. Pag-uusapan lang natin ngayon mga kakayod yung hindi talaga maalis sa aking utak, yung nakita ko sa kanya kanina habang nag-video call kami ng partner ko sa Pilipinas na nanonood sila ng bagong programa ni Willie Rebillame na game show. Tapos pinapalaro niya yung mga magiging OFW, yung mga papaalis na na-DH papunta po dito sa bansang Saudi Arabia. May isang contestant doon mga kakayod na kasama sa grupo na naglalaro na 4 months old pa lang yung anak niya. Aalis na siya papunta dito sa Saudi Arabia para maging DH. Hindi ko maisip mga kakayod na ba't ganun na lang ba talaga ka-desperado yung mga Pilipino at ganun na lang ba talaga kahirap yung buhay dyan sa Pilipinas para isugal mo yung anak, yung kalusugan at saka yung paglayo mo sa iyong pamilya na dapat hindi pa gawin dahil sa sobrang immature pa ng panahon. Nasabi ko yan mga kakayod dahil 4 months at sinabi niya na may gatas pa nga siya. Very essential need po ng anak niya na 4 months old na masuso pa yung kanyang gatas dahil yun po yung natural food ng isang sanggol na magbibigay sa kanya ng mga bitamina at sustansya sa katawan habang nagde-develop pa yung kanyang mga sistema at delikado po masyado sa kalusugan ng ina. Baka siya ay mabinat or siya ay ma-overfatigue sa sobrang pagod sa trabaho dito sa Saudi Arabia bilang katulong, na pwede pa siyang magkaroon ng post pregnancy stresses at saka pwede pa siyang mamatay dahil sa binat dito sa ibang bansa or sa Bisaya pa, bughat. Hindi ko rin maisip mga kakayod kung ano yung nasa utak ng asawa niya, yung lalaki. But pumayag sa ganung setting na aalis yung asawa niya, na alam naman sana nila na meron pa silang bata or anak na sanggol na nangangailangan ng profound care, lalo na doon sa ina na magtatrabaho dito sa ibang bansa. At hindi ko rin maintindihan mga kakayod sa part ng agencies dyan sa Pilipinas, ba't pumapayag sila na kakapanganak lang, pinapaalis na nila para magtrabaho dito sa Saudi Arabia bilang katulong, na alam naman sana nila na malagay sa delikadong sitwasyon yung buhay ng ina dahil sa bigat ng trabaho dito, lalo na sa mga katulong. At saka alam din naman sana nila na mayroong malaking responsibilidad bilang ina ang iiwan ng nanay na yan para doon sa kanyang sanggol na anak. Mga kakayod, sana yung mga congressman, lalo na sa mga congresswoman, si Congresswoman na Dilmar na representative ng OFW, nagagawa siya ng Child and Women Protection Program
or law na bawal po ang pag-alis ng mga ina na may hindi bababa sa 1 taon na anak para magkapagtrabaho dito sa ibang bansa bilang proteksyon na rin ng bata, ganun din sa kalusugan ng ina. Mga kakayod, magulang po ako. Hindi po madali yung ganitong makikita ako ng ganitong balita, at alam kong hindi lang ako, dahil lahat tayo or almost na nandito sa ibang bansa, ramdam din natin yan dahil may mga anak tayo sa Pilipinas. At saka masakit sa atin yung ganyan dahil anong kukunin mo? Sibuyas. Uy, timbangan na yan. Ito na suit. 500 grams. Sakto na eh. Butang rin ng uban dito. Binigyan muna natin yung ating kasama na Pilipino din dito mga kakayod ng sibuyas dahil nag-prepare po sila dun sa Central Kitchen at tayo po ay kasalukuyang naka-break. Mga kakayod, evident or isa to sa mga nakikita nating picture na may problema talaga sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng trabaho. Dahil pinagpalit na lang natin yung kasiguraduhan sa buhay ng ating anak, ating sariling safety, at sa kabuuan ng pamilya kahit napaka-immature pa ng panahon para lang sa pera na kikitain natin dito sa ibang bansa. Mga kakayod, ginawa ko tong video na to dahil nasaktan po ako. Gusto ko pong i-educate yung lahat ng mga OFW, lalo na yung mga baguhan na aalis pa lang sa Pilipinas para magtrabaho dito, lalo na sa Saudi Arabia. Special mention po yung mga ina na bago pang panganak. Naisipin nyo ng ilang beses kung makakaganda ba na iwan mo yung sanggol pa na anak, napiliin mo yung pera, or mas mahalaga yung monitoring, pag-aaruga at pag-aalaga ng iyong maliit na anak kaysa sa unahin mo yung pagtrabaho dito na malayo ka sa iyong pamilya at sa iyong maliit na anak. Mga kakayod, kung may maidagdag ka sa ating pinag-usapan ngayon, please comment po sa baba para malaman ko yung inyong mga saloobin, inyong mga nakikita at nararamdaman sa ating pinag-uusapan, para po mas magkaroon ng kalinawan, lalo na po yung mga bagong ina na aalis pa lang po para magtrabaho dito sa ibang bansa. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe at hit the notification bell bilang suporta po sa ating channel. Mga kakayod, sana matutukan to ng DSWD, lalo na sa Children's and Women Protection Program or Women and Children's Desk, dahil isa po itong masakit na katotohanan ng isyu na sa tingin ng karamihan maliit, pero malaki po ang impact sa side po ng bata at saka sa side po ng ina. Mga kakayod, sana maiwasan na natin itong mga ganitong pangyayari. Dahil isa po sa nakikita natin dahilan na lumalabas talaga paglaki ng bata na walang magandang aruga sa ina sa kanyang unang mga taon dito sa mundo is bad or negative effect talaga. At sana kung may option pa, makakain pa ng 3 beses sa isang araw, mabigyan pa ng pangangailangan yung sanggol. Huwag ka munang mag-abroad, ina. Panindigan mo ang iyong responsibilidad, iyong priority. At sunod na yung pangarap, dahil unahin mo muna yung kapakanan ng iyong anak at iyong pamilya. Mga kakayod, we are not against na
mag-abroad ang isang ina. Pero dapat unahin mo na niya at siguraduhin mo na niyang mabuhay at kaya na ng kanyang anak na kumain na mag-isa bago siya magpunta at magtrabaho dito sa abroad para sa pangarap sa kanilang pamilya. Mga kakayod, very complex problem, very social issue na dapat mabigyan ng halaga, mabigyan ng pansin ng government, ng bawat pamilya at ng bawat isa sa atin. Sana may pagbabago, sana may kaliwanagan at pagmamahal muna at isipin ang isang anak bago ang pangarap para po sa pamilya na para rin sa kinabukasan ng bawat isa. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay lalo na sa mga ina at sa mga maliliit na anak ay damay po sa mga desisyon na gawin, pero para rin po naman sa kanila. Anong kunin mo? Kaya isipin ng ilang beses, magdasal, tingnan ang bawat anggulo ng buhay at gawin ang pinakamagandang desisyon para po sa ating lahat. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.